Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Muli naririto po ang programang Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong napakikinggan mula po araw po ng Lunes sa ganap na ika-8 ng gabi sa pangunguna po ni Pastor Tony Rodeo at sa ganap naman po na ika-8 ng umaga araw-araw po ng Martes mula Tuesday po hanggang Saturday. Praise God. At ito po naman ay sa pangunguna po ng inyong lingkod. At tuwing araw po ng linggo ay meron po tayong online worship service. Sa ganap naman po yan na ika-9:30 po ng umaga. Araw-araw po sumasahipapawid ang programang ito upang sa inyo ay maghatid ng mga pagpapala at biyaya at higit sa lahat mga salita ng Diyos na sa atin po ay nagbibigay ng patuloy na kalakasan at paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya halina po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli po ninyong samahan ng lingkod ng Diyos, Pastor Manny Dalena. Praise the Lord! Hallelujah! Good morning, Philippines! Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo Ay nais mo itama. Glory! sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Alright, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez at ang kanyang may bahay na Sister Lori Lopez at ganoon din ang kanilang mga anak na sina Angel, Jello at Sophie na kanilang apo. Isang mapagpalang umaga. At gayon din po sa ating mga kapatid mula po naman sa bansang Canada. Binabati natin ang mag-asawang ito na number 1 loyal listener ng ating pong programang Sa Diyos Walang Imposible. Walang iba kundi si Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Good afternoon po dyan sa inyo sa Canada. At gayon din po sa inyong anak na si Chelsea. Still, they are watching from work. Walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang At wala naman po sa San Pedro, Laguna. Good morning, church. Ang pagbati ni Brother Bob Yuso natin dito. At ganun din ang kanyang may bahay na si Sister Becky Acuña natin dito. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa inyong mga apo na sina Ali at Ado. At gayon din sa inyong mga anak. Binabati din natin ang isang mapagpalang umaga si April Eusebio. Blessed morning, Pastor Manny. Gayon din po sa iyo, kapatid na April at ang iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, blessed good morning world. Praise the Lord for another glorious day. Yan ang pagbati po ni Sister Norma Ablas. ang landas mo ay nais mo itama. At binabati ko rin po ng isang mapagpalang umaga ang ating kumaring
Garcia ng BF Resort Drive. Nakaapon po ay kausap ko. Praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga sa kapatid at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. And another from Dasmariñas, Cavite. A blessed morning, brethren and pastor. God bless us all. Mula po yan kay kapatid na Analisa Moreno de los Reyes. Good morning, sister. At sa iyong mga anak na sina Reyana at gayon din kina TJ at Nicole. Nananalig sa Diyos walang posible. At mula naman po dito sa Las Piñas, binabati natin ang isang mapagpalang ubaba, Sister Ningneng Moreno Ragasa. A blessed good morning, pastor, at sa mga kapatid. At ganun din kay Brother Francis at sa iyong mga apo na sina Goku Goten at Gohan. At lalong-lalo na sa inyong manager na si Prishan. Alright, bueno, tayo po muna ay dumako sa ating pong pambungad na panalangin. Minsan pa ay anyayahan po natin ang kanyang banal na espiritu na sa atin po yung manguna. Pagharian tayo at gabayan sa mga oras na ito. Ikaw ang Diyos na purihin, sinasambat, tadakilain. Tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ama namin Diyos na nasa langit, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Muli nadagdagan ng aming buhay. Nagising po kami na amin pong nasilayan ng isang panibago at isang magandang umaga sa bawat isa sa amin. Lalo't higit na ngayong araw na ito ay paglilingkuran ka namin sa pamamagitan po ng aming sama-samang pagbubulay-bulay at pagninilay ng iyong mga salita. Uunahin namin ang iyong kaharian upang sa gayon ay makamit namin ang mga pangakong nakapaloob sa iyong mga salita, na ang lahat ng bagay ay idadagdag mo sa lahat ng mga tao, na ang inuuna ay ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Ngayong umagay mangusap po kayo sa pamamagitan po ng iyong banal na espiritu. Pagharian at pangunahan po ninyo kami, turuan at gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. Ito'y tatanggapin namin, Panginoon, bilang pagkain espiritual na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pagpapalad ng aming mga buhay pananampalataya. At kasabay nito ay aangkinin namin ang mga nakalakip na kapangyarihan, nakalakip ng mga tanda at himala sa iyong mga salita na siyang ihahatid ng iyong lingkod sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sapagkat ang aking mga kapatid ay naririto at nananalig at sumasampalataya na minsan pa ay mararanasan nila ang iyong dakilang himala sa kanilang buhay. Dinadakila, pinupuri ka namin. Kami nagpapasakop ng lubos sa iyong banal na kapangyarihan. Gamitin po ninyo kaming instrumento upang maipahayag namin at maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa sanglibutan ito, Panginoon Diyos. Nang sa gayon, Ama, ay mas marami pang tao makakilala sa iyo. Mas marami pang tao ang mailapit namin sa iyong banal na trono. Salamat po. Minsan pa muli sa iyong mga kamay ay maingat po naming inihahabilin ang kabuuan ng gawain ito kasabay ng pag-angkin ng tagumpay sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Binabati natin ang ating kapatid mula po sa Pulang Lupa, Las Piñas, kapatid na Eldida Bienviaje. A blessed Thursday morning, Pastor Manny and Pastor Tony, at sa lahat
God is good all the time. Praise the Lord, hallelujah. Yan po ay galing sa ating kapatid na taga Pulanlupa. At ganun din binabati natin Sister Lorna Gonzales. Good morning, Sister Lorna at sa Mighty Gonzales. At gayon din sa iyong Mami Letty Ignacio. Good morning, Mami Daddy. Hallelujah. At isang mapagpalang umaga rin naman sa ating kapatid na Sister Marlene Soribio, ang may-ari po ng Bimbis Lutong Bahay. Kumusta na po yung laing na order ko, kapatid? At isang mapagpalang umaga rin dyan sa inyong mga anak na sina Elena Like at Jalay. And also, good morning kay Architect Leo Rosas na punong-puno ng biyaya at pagpapala ngayong umagang ito. Praise God. Sunod-sunod ang kanyang mga kliyente at mga project. Praise God. Hallelujah. At gayon din sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas. At mula naman po sa Canada, isang mapagpalang umaga pastoral sa lahat ng mga kapatiran ang pagbati sa atin ng ating kapatid na Sister Memia Tupas Tapulaw. Gayon din sa iyo kapatid at sa iyong mga kasamahan dyan, kina Diana at kina JR at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. And all the way from California, a very good morning to you, Pastor, and to everyone. Pagbati sa atin ni Brother June Balasta. Ganon din po sa iyo kapatid na yun, isang mapagpalang hapon sa iyo diyan sa California. At mula pa rin po sa Florida, US of A, binabati natin ang ating kapatid Mr. Apple Pineson Magana. Isang mapagpalang hapon sa iyo kapatid na Apple at kay Brother John Magana. And from CAA, Brother Max, may pila na ba diyan ng mga ayuda? Praise God, hallelujah! Isang mapagpalang umaga kay Brother Max Alsadon Tapulaw at sa kanyang mga kasamahan sa kanilang tahanan kina Dayan Lee, Daryl at Razel at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Penpen at Kenken. Hallelujah! And from Makati City, Maria Teresa Pinky Pineson. Good morning kapatid! Ngayong umagang ito, nagsisimula na ba ang ayudahan dyan sa Makati? Praise God, hallelujah! Puri ng Diyos at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan isang mapagpalang umaga. Alright, pila. Napakahaba na ng mga pila sa mga ayudahan. Nag-uumpisa na ang pamamahagi ng mga ayuda. At kapag ako ay nawala ng isang araw, malamang si Pastor nakapila na rin sa ayuda. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga kay kapatid na Reyana Moreno de los Reyes na malapit ng maging mami. Hallelujah. Glory to God. At kay kapatid na Luz Antillan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Luz Antillan. Taga saan po si kapatid na Luz Antillan? Hallelujah. Pakilagay lang po ang inyong address, ang inyong lugar kung saan po kayo nanonood at nakikinig ng programang ito. At mula naman po sa Legazpi or Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Imelda Diaz at ang kanyang mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah Ivy at Reds at sa iyong apo na si Rayhan. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Michael Sigwa. Praise God ng Molino, Bacoor, Cavite. Gayon din sa iyong may bayan na si Leia at sa iyong may na si Nanay Esther Pagtakhan. At nagpapa-shoutout po si Sister Annalisa kay Luz Antillan. Praise God from Dasmariñas. Taga Dasmariñas pala ang ating kapatid na si Luz Antillan. At gayon din mula sa Dasmariñas, Brother Luisito Miki Yabas, isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at kay sa iyong may bahay na si Ate Eloy Labis Miki Yabas. And
all the way from Camarines Norte. Batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Rada Angie. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. And from San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Andrew Aranda. Good morning to all, and Pastor Manny watching from San Pedro, Laguna with Andrea and Tinsley. Maraming salamat po sa mga prayer nating lahat. Successful po ang eye operation ng kapatid ko. Amen to that. Purihin ng Diyos. To God be all the glory, kapatid, ha? Wala pang ayudahan dyan sa Monday pa, ha? Dito sa Talon 1 nag-uumpisa na alphabetically. Alright, binabati rin natin ang isang mapagpalang umagang ating kapatid, Sister Levy Rafael. Good morning, Sister Levy, ang may-ari ng Criskit Enterprises, na kung kayo'y nangangailangan ng mga gulong at battery ng inyong mga sasakyan at magpapaayos kayo ng mga air condition ng inyong mga sasakyan, magtungo lamang dito sa Criskit Enterprises na pag-aari po ni Sister Levy Rafael at Brother Ruel Rafael. At gayon din po sa mga anak ninyo na si Kit at si Erwin at si Eris na inyong apo. I will love forever. I will love forever. Alright mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng ating pong mensahe. Praise God, about peace and joy. Is it possible amidst trouble or amidst tribulation? Posible ba? Praise God. Magaling na po si Eris, nakakakain na. Thank you Lord, thank you sa mga prayer ninyo. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Praise the Lord. If it is possible, then why it is possible? So yan po ang aking pong inumpisan kahapon mga kapatid. Ano po? Na posible ba na tayo po ay maging panatag at maging masaya sa mga pandemya o krisis o mga kaguluhang nangyayari at nagaganap sa ating paligid. Ayon sa ating binasa sa banal na kasulatan, hindi po galing sa inyong lingkod, hindi po ito sariling salita ko, kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Praise God. Ako'y nagbigay sa inyo ng unang 3 kahapon po. Ano po mga kapatid? Ito ay posible, sinasabi ko po sa inyo, sapagkat una sa lahat, ang ating Diyos ay dakila sa lahat. Siya ang pinakadakila sa anumang nangyayari, nagaganap, at sa kung sino man, mga kapatid. Ikalawa, it is because lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay may katapusan. Praise God. Nothing is permanent in this world, only change. Sabi nga ni Brother June Balasta ng California. Walang permanente sa mundong ito, purihin ng Diyos, kundi sabi nga yung pagbabago lang. Praise God, hallelujah, purihin ng Diyos. At ikatlo, na aking pong ibinahagi sa inyo kahapon mga kapatid, because our God is in control of every situation in our lives. And even in this world, kontrolado niya. At ako ay nagbahagi sa inyo ng ilang mga talata na nagpapatunay at sumususog sa mga sinabi ko po sa inyo. Hallelujah! Kaya ngayon po ay atin pong ipagpapatuloy ang ilang pang mga salita ng Diyos na magpapatibay at magbibigay kumpirmasyon na tayo ay pwedeng mapanatag at pwede po tayong maging masaya kahit na tayo ay nasa gitna ng mga kaguluhan at mga bagay na pinagdadaanan natin sa panahong ito. At bago ko po simulan, inuulit ko po mga kapatid, tayo po ay makibahagi, makipagtalakayan po tayo, makipag-engage po tayo. Ibigay po ninyo ang inyong mga sariling saloobin regarding our topic for today. No po, gusto ko pong marinig ang inyong mga tinig
just comment down below. Praise God. Hallelujah. And then, i-highlights ninyo, isulat ninyo ang mga sinasabi ko pong mga puntos at mga talata. Praise God. And then, higit sa lahat, mga kapatid, ay atin po itong i-apply sa ating pong mga sariling buhay. Again and again and again, para hindi ho masayang yung inyong oras na ginugugol sa panonood ng programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Amen ba? Isang mapagpalang hapon kay kapatid na Chiki Nadia. Good morning po sa lahat. Praise to God. Yan po ang pagbati niya. Okay, gayon din po sa iyong asawa na si Brother Edison at sa iyong kapatid na si Sister Leia. At ganoon na rin po sa iyong mga anak na sina Isabel, Rain at Jed. Praise God. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lioby Palomares ng Sukat, Paranaque. Gayon din kay Brother Rudy, Sister Lioby, at sa iyong mga anak na sina Leia at Dylan, at sa iyong manugang na si Dexter, at sa iyong mga apo na sina Matthew at Uriel. Alright, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Elena de los Santos, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, praise God. Babasa pa ho tayo ng ilan ng mga talata sa Biblia na mga magpapatibay at magpapatunay na tayo po ay posible. Posible po na tayo po ay maging panatag at maging masaya sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Nakita niyo ba? No? Krisis na krisis ang buhay natin. Nakita niyo ba, Sister Neng? Nasaan? Nasa getaway, nakabakasyon. Di ba? Nag-swimming sila. Nasa gitna ng pandemya yan, Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang mga anak ng Diyos. Tama ba, Sister Neng? Hallelujah. Praise God. Sabi po ng ikalawang Tesalonica 3:16, ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Pakinggan ninyo ito, sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ano daw pong ibibigay? Kapayapaan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. So yan ang isa pang matibay na patotoo na pwede, kapatid. Dahil ang ibinibigay niyang kapayapaan ay para sa buong panahon. Panahon ng kaguluhan, panahon ng kasaganaan, panahon ng mga pagkakasakit, panahon ng kalusugan, kahit anong panahon, sinasabi rito, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. So that means it is possible. Amidst tribulation, amidst trouble, praise God, pwede kang maging panatag at payapa at masaya. Sampa, Colosas 3:15 hanggang 17. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Na diya'y tinawag din naman kayo sa iisang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga, pakinggan ninyo, salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anuman inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Glory to God. So, ang linaw niyan mga kapatid, habang ikay payapa, habang nagahari ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay, ay atin namang pinasasagana ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Praise God! Hallelujah! Ito yung daan, ito yung susi, no? Na sumasagana ang kanyang salita ng sa gayon mga kapatid. Sinasabi dito ay tayo nagpapaalalahanan sa pamamagitan ng mga awiting makalangit
nagpupuri, nagkakagalakan tayo, mga kapatid, na umaawit tayo na ukol sa Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. So yan po ang mga talata, mga kapatid. Kaya posible para sa atin. Praise God. So ibibigay ko na po sa inyo. Nakahanda na po ba ang inyong mga lapis, ballpen at papel? Naririto na po ang ikatlo. Ikaapat. Praise God. Ikaapat na dahilan kung bakit posible na ikaw at ako, tayong lahat ay maging panatag at payapa at masaya sa gitna ng krisis o pandemya. Number 4, it is because God loves you. Yes, mahal ka ng Diyos. And if you love God, pag minahal mo ang Diyos, sabi rito, nothing can separate us to God. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos, at kung mahal mo ang Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, ibinabalik mo sa Kanya. Ipinadadama mo rin ang pag-ibig mo sa Kanya. Ang sabi rito, kapatid, walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Sabi po yan ng Roma 8, pakinggan po ninyo, 35 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin? Praise God. Sabi po ni Brother Juno, Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Yes, God's love endures forever. Praise God. Good morning kay Sister Jessie Castillo at sa iyong mga po, Sister Jessie, Praise God. Sabi rito, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo? Kapigatian ba? O kahapisan? Pag-uusig? Kagutuman? Kahubaran? O panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami nabilang na parang tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasulukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang makapaghihiwalay. Yan ang dahilan. Hindi tayo pwedeng mabagabag, hindi tayo pwedeng malungkot, hindi tayo pwedeng sinasabi rito na mawala ng pag-asa. Bakit po? Sapagkat mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi ka niya pababayaan. Hallelujah. Para yung isang mag-asawa na in sickness and in health, praise God, sa kahirapan o sa kasaganaan, magsasama. At iyan ang sinabi sa Isaiah chapter 43, verse 1 to 5. Pakinggan ninyo, sinasabi rito, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot. Sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, Ethiopia at ang Seba, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Aking iniibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ang mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa kasilangan at pipisanin kita mula sa kanluran. So yan po, mahal tayo ng Diyos. At bilang mahal niya tayo, mga kapatid, nakatitiyak tayo at nakasisiguro tayo na sasamahan niya tayo sa lahat ng bahagi ng ating buhay.
Praise God. Amen po ba mga kapatid? Glory to God. Hallelujah. Yes to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po ni Sister Annalisa, sabi niya, praise God, hallelujah. God will never leave us nor forsake us. Yes, amen to that. Hebrews chapter 13 verse 6. Purihin ang Diyos. Glory to God. So, yan po mga kapatid, ang ika-apat. No? It is possible because God loves you. And magiging posible yan kung ipinadadama mo rin ang iyong buong pag-ibig sa Diyos. Why? Bakit? Kasi sabi po ng aklat ng unang 1, kabanatang 4, the perfect love of God casteth away fear. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ng Diyos ang anumang takot, ang anumang pangamba, ang anumang alalahanin sa ating buhay. Kapag ka tunay, kapatid, kapag ka totoo, kapag ka genuine yung love kay God, walang fear. Itataboy ng love ang fear. Hindi pwedeng magsama sa iisang sisidlan ang takot at ang pag-ibig. Sabi nga, hallelujah, dahil papawiin, itataboy ng ganap na pag-ibig ng Diyos ang anumang takot, at kapag kayan ay nangyari at naganap, malaya kang makapagpupuri sa Diyos. Magiging panatag at payapa ang buhay natin. Tama ba mga kapatid? Ilang taon na, magdadalawang taon na itong krisis na ito, itong pandemyang ito, kapatid. Hindi mo pa ba nadadama ang pag-ibig ng Diyos? At hindi mo pa ba ipinadadama ang pag-ibig mo sa Diyos ng 100%? Tandaan ninyo mga kapatid, ang kanyang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas ang gusto ni Lord. Excuse me po. Tinalakay natin niya, 100% love. Walang 3/4, walang kalahati, walang 1/4. 100% kapatid. Tinitiyak ko sa iyo, magiging panatag at payapa ang buhay mo. Why? Praise God. Dahil perpekto ang pag-ibig mo. Amen ba mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ikalima mga kapatid. Yan sabi ni Sister Leng, yes, Pastor, He is my first love. Sabi naman ni Sister Annalisa, I can feel it all the way, Pastor. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Damang-dama niya raw ang pag-ibig ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. You know, sabi nga ng banal na kasulatan sa pahayag kung bakit mayroon siyang hinanakit sa bawat mga anak ng Diyos, no, dahil nanlalamig na. Sabi niya, you have forsaken your first love. Sabi niya, nakita ko ang inyong pagtsatsaga, nakita ko ang inyong pagtitiis, nakita ko kung papaano mo nilalabanan ng mga maling aral. Yun po yung sinabi niya sa Revelation chapter 3 sa isang church of Ephesus, sa church of Ephesus. But one thing, sabi niya, isang bagay ang aking hinanakit sa inyo, iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Ano yung first love? Pag sinabing first love, kapatid, nung una mong nadama yung pagmamahal mo sa Diyos at nadama mo yung kanyang pag-ibig, no? Talaga namang kulang ang araw na talaga namang pagka hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, parang hinangina ka, parang nanulupay-pay ka. Gustong-gusto mo, nandun yung kagalakan mo, laging nagbabasa ng Bible, laging nagpe-pray, no? Praise God, hallelujah. Yun yung first love, na first love ka, di ba? Pagka ganyan yung mga tao na first love sa kanilang mga kasintahan, no? Praise God. Yung love at first sight na talaga namang, wow, kulang na kulang ang araw at oras na sila magkasama. Kahihiwalay lang, tawagan uli. Praise God, hallelujah. So, ganun po, no? Pero pag nagtagal-tagal, no? Nagtataguan na, hide and seek na. Praise God, hallelujah.
So nawawala na yung unang pag-ibig. Yun ang sabi ng Panginoon. Ngayon ba, ganun pa rin ba ang iyong pag-ibig sa Diyos? Damang-dama mo pa rin ba yung na-first love ka sa Panginoon? O baka naman nagkukulang na. Imbis na yung panalangin natin dati isang oras naging kalahati, naging 15, naging 5 hanggang sa naging thank you Lord. Hanggang thank you Lord na lang. Napapansin niyo yung mga kapatid sa inyong buhay? Sana po wag nating wag manlamig yung ating pagmamahal sa Diyos kung nais nating maging panatag ang ating buhay. Amen? Praise God. Number 5, it is possible because God will strengthen you. He will strengthen you. Palalakasin ka niya. Hallelujah. Sabi ni Sister, yes, Pastor, lalong nag-aalab. Praise God. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, no? Huwag kang matakot. Praise God. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang linaw yan, ha? Praise God. Sinong magpapalakas sa mga manlulupaypay? Ang Diyos. Palalakasin niya tayo. Awit 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ng kanyang bayan ng kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. Alright, good morning sa ating kapatid mula po sa Zapote, Kabila, Mary Rose Perino, Pondario. Praise God. Good morning sa iyo, kapatid na Mimi, at sa iyong daddy, at sa iyong mga kapatid at sa iyong mga anak. So maliwanag, pagpapalain ng Panginoon ng kanyang bayan ng kapayapaan. Exodus chapter 15 verse 2. Ano sabi rito? Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurin, Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatanghalin. Hallelujah. Praise the Lord. And then, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Wow, napakagandang mga talata na mapanghahawakan natin sa panahon ng krisis, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng pandemya. Hindi niya hahayaang tayo ay manghina. Hindi niya hahayaang tayo'y panghinaan ng loob. Hindi niya hahayaang tayo ay malungkot, mga kapatid. Sinasabi po rito, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay siya ring Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga sinasabi ni Pablo that I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Good morning, Sister Lily Pangilinan, Brother Albic, at ganun din sa inyong mga anak na si Jeremy at Alem, at sa inyo na rin pong mga apo, ha? Praise God, hallelujah. So, malinaw yan, ha? Kaya nga si Pablo, sa kabila ng kanyang mga pinagdaan ng mga paginagpis, pinagdaanan niyang mga kaguluhan, mga pagkabilanggo, paghataw at paghagupit sa kanya. And yet, nasasabi pa rin niya, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Sinasabi pa rin ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sinasabi ni Pablo, sinasabi niya na kayo ay laging magpasalamat sa lahat ng bagay. Bakit po? Kasi andun ang kanyang kalakasan. Sabi nga niya sa 2 Korinto 4, talatang 16, bagamat humihina ang kanyang katawang lupa, ngunit ang kanyang katawang panloob ay lalong lumalakas sa pang-araw-araw. It is renewed day by day. Hallelujah!
Purihin ng Diyos. Ano sabi po ni Brother June? Praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands. Yes, hallelujah. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, na natatakot sa Diyos o may pagrespeto at paggalang sa Diyos, na siya'y nakatatagpo ng kagalakan, ng dakilang kagalakan at kasiyahan sa kanyang mga utos. Oh, hallelujah. Praise God. O sabi ni Sister Levy, Philippians 4:13 is my favorite verse. Yes to that. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Okay, binabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sister Lynn Kalinawan Primero. Hallelujah, ng San Nicolas at gayon din sa iyong anak na si Sam Andre Primero. Good morning, good morning! And shoutout nga pala kay Nanay Esther Pagtakana at kay Nanay Lourdes Sanggalang. So, ang kalakasan na sinasabi ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ay magmumula sa kanyang mga salita. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Kailangan natin palagi ang kanyang salita. Ito ay napaka-essential. Sabi nga, di ba? Sa buhay po natin, sa gitna ng ating pandemya, hindi nila hinahayaang magsara ang mga essential things. Praise God. Naka-open ang mga bagay na mga halaga na pangangailangan ng tao. Praise God. Gayon din po mga kapatid, sa ating buhay espiritual, napaka-essential ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng lakas. At yan ang dahilan kung bakit ang programang ito'y sumasa inyo araw-araw upang kayo ay makakain ng salita ng Diyos. At nawa mga kapatid, hindi lang ito yung oras. Kung papaanong nag-aalmusal tayo, kailangan natin ng tanghalian. So kailangan sa tanghali, meron din tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumakain pa rin tayo ng salita ng Diyos. At kung kayo ay nagme-merienda, kailangan din magmerienda ng salita ng Diyos. At kung kayo naghahapunan, kayo maghahapunan din ng salita ng Diyos. At kung kayo ay mayroong midnight snack, papatalo ba naman ang salita ng Diyos? Mag-midnight snack din tayo. Tama ba? Basahin ninyo Deuteronomio 6 mula po sa talatang 6 hanggang 9. Nandoon po sinasabi ang salita ng Diyos. Praise God. Yun po ang paraan para tayo lumakas spiritually. Nang sa gayon, hindi tayo napanghihinaan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Nakita nyo si Marta, aligagang aligaga, alalang-alala siya, bagabag na bagabag siya. Bakit? Paano hindi niya inuuna ang salita ng Diyos? Samantalang yung kanyang kapatid na si Maria, nasaan siya? Nasa harapan ni Kristo, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, nagsumbong pa siya kay Jesus, ha? Sabi niya, Panginoon, pwede bang utusan mo yung kapatid ko? Abay, ako'y abalang-abala sa paghahanda ng makakain. Yang kapatid ko nakaupo lang dyan. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Marta, Marta, nababagabag ka tungkol sa anumang bagay. Isa lang ang mahalaga at yan ay pinili ng iyong kapatid na si Maria. Yan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Amen ba mga kapatid? Sabi niya, isa lang, one thing. Isang bagay lang ang mahalaga.
At yan ang pinili ng iyong kapatid. Ikaw, alalang-alala ka tungkol sa pagkain, samantalang mas mahalaga ang pagkain espiritual? Hallelujah! Amen po ba, mga kapatid? Praise God! Yang pagkain pisikal, hindi yan makapagpapawi ng takot at alalahanin. Ang salita ng Diyos ang pwedeng magpawi, ang pwedeng magtaboy ng mga takot at alalahanin sa ating buhay. Kaya yun ang pinili ni Maria. At nawa sa ating buhay, lagi rin nating pinipili ang salita ng Diyos. Amen ba? Sa karamdaman ang lahat ay may hangganan sa Alright, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Alarcon ng Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Fred. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Love is the one. Jesus lead us to eternal life. Sabi ni Sister Eldida Biambiyahe. At sabi naman ni Sister Neng, thank you Lord. Salamat sa binibigay ng Diyos sa iyo na kalakasan, Pastor. Kaya araw-araw kaming nakapakikinig ng salita ng Diyos. Kaya lalo din kaming lumalakas. Glory to God. Hallelujah. Sabi naman ni Nanay Carmen, sorry, hindi ako makapanood. Wala kaming wifi. May nasunog na cable dito pero hindi pa raw magagawa. Sorry. Praise God. Bakit po kayo nakakapakinig ngayon, kapatid? Nanay, ha? Good morning sa iyo, Nanay Carmen, at kay Tatay Nick Somido. Hallelujah. Praise God. Sabi ni Brother June Balasta, God is glorious, worthy of all praise. Amen to that. Hallelujah. Sabi naman ni Nanay, amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless to all. Hallelujah. harap. Para bang wala itong katapusan. So, alamin nyo, mga kapatid, kung paano kayo makasusumpong ng kalakasan mula sa ating Panginoon Diyos. At yan ay walang iba, through His Word. Tanda natin, Romans 10:17, that faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing by the Word of God. Hallelujah. And another source of our strength, and another reason why it is possible for us to be happy or to be joyous and peaceful, it is because of the third person of God, which is the Holy Spirit. Yan ang dahilan. Dahil sa ikatlong persona ng Diyos, at yan ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga mayroong pasubali at mayroong babala ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi niya, huwag ninyong papatayin ang alab ng Espiritu Santo. Do not quench the Holy Spirit. And then, sabi niya, huwag ninyong bibigyan ng kapighatian ang kanyang banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. Hallelujah. Yan ang kanyang babala sa bawat isa sa atin. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay napipighati kapag nakikita niyang tayo ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Kapag nakikita niyang tayo ay lumilihis ng landas, nalulungkot siya. Nawawala yung alab ng banal na Espiritu. Kaya nga, di ba sinasabi rito, sino ba siya? Ano ba ang tungkulin? Ano ba ang gawain ng Espiritu sa ating buhay upang tayo makayanan natin na maging panatag, makayanan po natin na maging masaya sa gitna ng mga kaguluhang nagaganap at nangyayari sa ating paligid. Sabi po rito sa John 14 verse 26, datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinasabi. So, He is our comforter.
our comforter. Alam niyo ba yung salitang comforter, mga kapatid? Ha? Kayo ho ba'y may mga comforter sa inyong tahanan? Ako po, marami po kaming comforter dito sa bahay na dala ng aking biyenan. Kahit na tayo po ay mayroong tinatawag na yung season na summer season, praise God, pero yung comforter, no? Ginagamit niya sa mga malalamig na lugar. Yung sa kama, yung makapal na kumot, no? Comforter. Praise God, papawiin ito yung lamig na nararamdaman mo. Pag iinitin ka nito, paiinitin ang katawan mo. Ganyan po, mga kapatid, ang gawain ng kanyang banal na espiritu sa ating buhay. He is our comforter. Praise God, pinaiinit niya ang ating paglilingkod. Pinaiinit niya ang ating pananampalataya. Pinaiinit niya ang ating pagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Sa panahon na tayo'y nababagabag, sa panahon na tayo'y nalulungkot, nandyan siya para aliwin ang bawat isa sa atin. Hallelujah! Para bang wala itong Glory to God! Sa paanong paraan? Paano niya tayo inaaliw? Sa pamamagitan po ng pagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos, ng mga sinasabi ng Diyos. Ano sabi niya? Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala. Sa tuwing ikay nalulungkot, sasabihin niya, anak, sinasabi ng banal na kasulatan, magalak tayong lagi. Sinasabi kong muli, magalak tayong lagi. Pag ikay nangihina at nawawalan ng pag-asa, anak, tumingin ka sa itaas. Siya ang iyong kanlungan, lakas at handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Yan ang sinasabi sa Psalms 46, anak. So siya ang nagpapaalala. Sa pamamagitan nito ay inaaliw niya tayo ng kanyang mga salita, kapatid. Yan ang tungkulin ng kanyang banal na espiritu. At alalahanin niyo, hindi umalis si Jesus. Hindi siya umakyat ng langit na tayo iniwang nag-iisa. Dahil tapat nga siya sa kanyang pangako, di ba? Sinabi niya na hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Kaya nang umakyat siya, sabi niya, kailangan ko munang umalis para dumating yung isusugo sa inyo. Hallelujah! Glory to God! Not only that He is our comforter, but the Bible says in John 14 verse 16, He is also our helper. Helper. John 14:16. Sabi rito, ako'y hihingi sa Ama, I will ask the Father. And then sabi niya, and He will give you another helper. At bibigyan niya kayo ng panibagong katulong, katuwang. That He may be with you forever. Praise God. He will be with us forever. Our helper. Kaya huwag kayong magtatampo kung walang tumutulong sa inyong mga kamag-anak ninyo. Huwag kayong magtatampo kung walang gobyernong tumutulong sa inyo na nagbibigay magtatampo kayo. Wala yung pangalan ko sa listahan ng mga ayuda. Unfair naman yan. Kapatid, meron tayong dakilang katulong, katuwang na tumutulong sa atin. Kung wala ka mang ayuda sa gobyernong ito, kapatid, ang ayuda ni Lord, higit na malaki ang kanyang ayudang ibibigay sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan natin si Lord! sa buhay na ito ay walang Kaya huwag kayong malulungkot. Huwag kayo kagad magtatampot, mawawalan ng pag-asa. Hindi pababayaan ni Lord na kayo ay pagkulangin niya.
Ang ayuda rito sa mundong ito kung saan-saan po sila naghahanap at tumagilap ng pang-ayuda para sa mamamayan. Pero ang ayuda natin mga kapatid, nanggagaling sa itaas. At yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Tutulungan ka niya kapatid. Huwag kang magtatampo. Ha? Praise God. Ano ang sabi ng Romans 8:26? Likewise, the Spirit help us in our weakness. Tinutulungan tayo ng kanyang banal na Espiritu sa lahat ng ating mga kahinaan. Lahat ng ating mga pagkukulang. Tinutulungan niya tayo. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercede for us with groanings too deep for words. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen? Siya ang ating greatest helper. Sabi nga, the Lord is my helper. Sabi niya, I will not fear. Sabi ng Hebrews chapter 13, ha? I will not fear. Ang Diyos ang aking katulong. Hindi ako matatakot mawalan ng ayuda. Hindi ako matatakot sa COVID na yan. Hindi ako matatakot sa anumang uri at klase ng COVID na yan. At kailan lang nakatanggap ako, sabi rito, meron daw pong mas matindi pang COVID na darating na hindi kakayanin ng baksin. Oh, kapo-forward lang sa akin nung video na yon, no? Malupit na COVID. Pero hindi tayo dapat matakot. Di ba? Sabi nga greater is He. Mas dakila ang sumasa atin kaysa COVID na yan. Sabi ni Sister Nen, that's why I extol the Lord at all time. His praise will always be on my lips. Thank you, God. Psalms 34 verse 1. Hallelujah. So, bukod sa siya ay ating helper, the Bible says in John 16:13, the Holy Spirit is our guide. Guide. Hallelujah. John 16:13, gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ang kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So yan po ang gawain niya sa ating buhay. Gabayan tayo. Turuan tayo. Tulungan tayo. Aliwin tayo, kapatid. Kaya, posible para sa atin ang mabuhay ng panatag, payapa, at may kagalakan sa gitna ng pandemya at krisis na ating pinagdadaanan. To God be all the glory. Amen and amen. So yan po mga kapatid, ang anim na kadahilanan kung bakit posible. Sa tingin ng iba, kalokohan. Sa tingin ng iba, hindi ito posible. But, it is the Word of God Himself testifies that for us, His children, it is possible. Kapatid, posible. Why? Because we serve the God of the impossible. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Bakit pa siya tatawaging lahat sa Kanya ay imposible, walang imposible sa Kanya kung hindi posible para sa atin ang mabuhay ng panatag at payapa at may kagalakan sa gitna ng pandemya. Praise God. Amen? Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah.
naman tayong may natutunan, muli na naman tayong pinalakas, at muli na naman nadagdagan ng ating kalakasang espiritual sa pamamagitan po ng mga aral na ito na ibinabahagi sa atin ng kanyang mga salita. At dalangin ko na ang mga salitang ito ay patuloy na tumimo at patuloy na maging ganap na binhi sa ating buhay upang ito ay sumibol na maging ganap na pananampalataya. At tayo po sa mga panahong ito ay makapamuhay ng panatag, payapa at may kagalakan sa gitna ng pandemya. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. Dadako na po tayo sa lahat ng ating pong mga prayer requests. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Alright, praise God. Continuous prayer po para kay Beck Garcia na maging normal na ang kanyang creatinine para hindi na siya dumaan pa sa mga dialysis. Isama natin siya sa ating pong panalangin. Praise God, hallelujah. At patuloy nating ipanalangin si Michael Hartsack at Prisha and Earl Hartsack na patuloy na mangusap ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay. At ganun din ang patuloy na tagumpay ng darating na plano nila June and Annalisa de los Reyes sa kanilang upcoming wedding on the year 2022. Sama rin natin sa panalangin ang ating kapatid na si Shelo Martinez para bang irregular ang kanyang menstruation, already training to overcome all problem. Justin Cañizares para po sa kanyang sinusitis, boil, migraine and work. And praise God, completely healed na po ako. Wala na yung inflammation sa throat ko. Nakapagsasalita na ako ulit. Nakakakain na din ng solid food. Glory to God. Yan po ang pasasalamat ng ating kapatid na si Sister Chiki Nadia. Hallelujah. Amen to that. To God be the glory, Sister Chiki. At ganoon din, si Edward and Isabel Cañizares. Pwede isama lang natin sa kanyang panalangin para po sa lahat ng kanilang mga sakit at karamdaman. Patricia Gedang, Mark Mako, para po sa kanilang relasyon na maging matatag at matibay. At ganoon din kay Mark Russell, riot, protection, and malayo sa mga tukso. At yung pong stage 1 ovarian cancer ni Mick Manansala. Sama rin natin sa panalangin si Princess Marquez, Vince and M. Magana, lalo na si Sister M. Magana para po sa kanyang tinatawag na myoma, praise God, na ito ay mawala at malusaw. Dalangin din natin ang pamilya po ni Mami Lydia Manrique Magana at ang buong sambayan ng Frances Pinsan and family, John and Apple Magana and family. Praise God. Sama rin natin si Carmelita Hartsack at ganun din po yung boss ni Sister Apple Magana. Sister Apple, ano lang yung kanyang pangalan para po maisama ko po sa prayer list. Nora Vista Antay and family, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr. At prayer of thanks to my Lord. Alam ko lumakas ako ng this pandemic both spiritually and mentally. Hindi tayo affected so much negatively kasi naniniwala ako na protektado ni Lord ang mga sa kanya. Amen to that, Brother Bob. Praise God. Hallelujah. Sama rin natin sa panalangin si Stella Gapugal and family. At ganoon din po si Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus of Germany and family, Ignacio family, Marilyn Estonato Foster na patuloy siyang baguhin ng Panginoon Diyos. At ang ating kapatid na si Brother Israel and Sister Marilu Quinto and family. Hallelujah. Salamat din po sa kagaling, sabi ni, thank you Lord sa lahat ng blessing at sa kagalingan ni Chiki, sabi ni Architect Leo. Sama rin natin si Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, Jaya and Diana Caligdan and family, Bill and Nancy. Yan po ang pangalan ng boss ni Apple Pinsan. Praise God. Wala bang apelido ito, Sister Apple? Hallelujah. Edson and Chiki Nadia Sobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family. Praise God. Jun Saribio and family. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Thank you po, Pastor, for the daily devotion and I appreciate it a lot. May God bless you always and your family. Amen. Praise God. Magaling na si Yuan, sabi ni Sheila Marie Garduse. Praise God. Thank you, Lord. Alright, sama rin natin sa panalangin si Marvin and May Suribe and family, Marvin and Mario Suribe and family, Emil Dalipe and family, Elmer Dalipe, Marivic and JP Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and family. Sama rin natin si Cassidy Del Prado, yung kapatid na may leukemia, at ang Luisito Micayabas and family. Sama rin natin si Mary Grace Sumido Enriquez and family at ang mga kapatid natin na malapit nang magsilang ng kanilang mga anak.
Maria Cyril Pormaleo, Rihanna de los Reyes, Rosel Domingo, Rachel Pine San Robles, Helen Lopez and family, Richard Razon and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Remy Rupino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian, and Rodel Costales, Rowena Morgan, Connor, and Ret Meriman. Sama rin natin si Mary J. and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv June Fuentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tambimbi Soribio, Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Cahala, at ganun din si Kathleen and Kelsey Cala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Efrain and Jelson Abia Conhe and family, Lisa Villarica, Ernie Perez, Ronald Chan, Ronnie Atendido, Nanay Leti, Nanay Esther, and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin sa panalangin ang ating pong mga kabuhayan, mga negosyo ng ating mga kapatid. Praise God, hallelujah, purihin ng Diyos ang MCB Coffee Shop. Praise God, sama rin natin ang Drop Shot Burger, Balay Durano, Elas Cosmetic, Brixla Beauty Bling, OC Chamson, Diagnostic Clinic, Skyo GPS, Revlink Internet Service, Mobile Device Integrated GPS Services, Chris Kit Enterprises. Sama rin natin ang Veterans Motor Shop na nagdaos ng kanilang 4th year anniversary. Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural firm ni Architect Leo, Accounting firm ni Sister Lily, Car Rental Service ni Brother Lloyd, Brother Fred, and Sister Elena, Providence Memorial from Bibis Lutong Bahay, Chocolate in Dadsma, Sophie's Boutique, House Rental ni Nanay Letty, Sister Lori, Sister Remy, Sister Lily, at ganun din po ang kay bed spacing po ni Sister Lisa Domingo, at ganun din ang condominium na pinaupahan po ni Sister Apple Magana. Hallelujah. Praise God. Tayo dumako sa ating pong panalangin. Pumikit po tayo at ang ating mga kamay, lalo na doon sa may mga dinaramdam sa kanilang mga katawan. Ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa bahagi ng mga katawan na mayroong karamdaman. Praise God. At kung may mga hawak kayong dokumento, praise God, na nais po ninyo pagpalain ng Diyos sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, anuman ang ating patungan ng ating mga kamay ay kanyang pagpapalain. Sama rin natin si Ate Eloy na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ha? Praise God. Happy birthday, Ate Eloy. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Pwede mo namang ipaput panda. No, joke lang. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Glory, glory to God. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita na sa amin po ay nagbigay ng kalakasan. Na kami, O Diyos, ay maari at posible na mamuhay ng may kapanatagan, may kagalakan sa gitna ng mga pinagdadaanan naming krisis at pandemya ng aming buhay. Salamat sa mga pangako ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At ngayon, ang oras at sandali, Ama, na ito ay amin pong aangkinin ang kapangyarihang ito. Kaya naman narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit at nakikita ninyo sa mga oras na ito ang mga kamay ng iyong mga anak na nakapatong sa bawat bahagi ng kanilang katawan na mayroong karamdaman at mga kamay na nakapatong sa mga dokumento, sa mga wallet, sa mga bag, sa mga sisidlan ng kanilang mga pangangailangan, maging sa mga palabigasan, anuman Panginoon ang mga napapatungan ng kanilang mga kamay. Ang sabi mo, Diyos, ito ay pagpapalain mo. Kaya naman sa mga sandaling ito, salamat po. Sapagkat pinagaling po ninyo ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Cancer man yan, mga sintomas, Panginoon, ng COVID-19 katulad ng pananakit ng lalamunan, ng ubo, sipon, tulad ng pagpapagaling mo na ibinigay sa aking mga kapatid na nagpapasalamat ngayong umagang ito sapagkat iyong inalis yung mga sintomas na yan, Panginoon Diyos, gayon din ang iyong gagawin sa mga kapatid ko na nakararamdam ng mga ganong sintomas, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin, itinataboy namin, pinalalayas namin sa kanilang mga katawan ang mga ubo, sipon, pananakit ng lalamunan at maging ang mga malalalang COVID-19 right now. In the name of Jesus, oh God, Lord, pagharian mo ang aming buhay, pagharian mo ang bansang Pilipinas. Lord, pawiin mo ang mga nakatatakot at mga nakahindik-hindik, Panginoon, na mga COVID na ito sa aming bansa at maging sa buong mundo, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kagalingang ibinibigay mo sa mga kapatid ko na lumalaban sa cancer, lumalaban, Panginoon, sa kanilang mga sakit sa puso, may bara, bawat bahagi ng kanilang katawan ay may mga bukol, maaring sa kanilang mga baga, Panginoon, sa kanilang mga masaselang bahagi ng kanilang katawan, lusawin ninyo
ang mga myoma right now, O God, yung mga cancer cell, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lusawan ninyo maging yung mga bumabara sa mga ugat ng puso, Panginoon Diyos. Takpan ninyo yung mga may butas ng puso, paliitin ninyo yung mga lumalaking puso, Panginoon Diyos. Yung mga enlargements of the heart right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus right now. We declare total healing and deliverance. Lord, gawin mong normal ang mga kidney, mga may problema sa mga matataas na creatinine, Lord. Gawin mong normal ito, Panginoon Diyos. At maging yung may mga suliranin sa kanilang mga isipan, mga depressed, oh God, mga oppressed, mga stress right now. Lord, in the name of Jesus, by the power of the name of Jesus, oh God, ipadama mo po sa kanila ang iyong ganap na pag-ibig upang mapawi ang lahat ng takot at alalahanin sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa kagalingan. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kalusugan, Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang aming kapatid na nagdaraos ng kanyang kaarawan, si Ma'am Eloy. O God, patuloy mo siyang bigyan ng marami pang taon ng puno ng kalusugan ang kanyang buhay, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat sa kanyang kaarawan, sa umagang ito, inuna niya ang iyong kaharian. Naririto siya at nagpapasalamat sa iyong kandakilaan. Kaya naman, salamat po, Diyos, sa buhay ni Ma'am Eloy. Patuloy mo siyang gamitin na maipalaganap pa niya ang programang ito sa marami niyang kaibigan, mga mahal sa buhay. O God, salamat po. Ngayong umaga, dinadakila ka namin na pinagpapala mo ang lahat ng mga kabuhayan, mga negosyo ng aking mga kapatid. Patuloy mong pinauunlad ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pangangailangan, yung kanilang mga kamay na nakapatong sa kanilang mga wallet, sa kanilang mga ATM, sa kanilang mga passbook, o God, sa lalagyan ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon Diyos, tulad ng mga cashier, Panginoon Diyos. Sisidlan ng mga pananalapi, Panginoon Diyos, sa kanilang mga negosyo na nakapatong ang kanilang mga kamay. Right now, in the name of Jesus, we declare financial breakthrough, financial blessing, financial stability right now in Jesus' name. For you are the Lord who provide for us, God. Hindi mo kami pagkukulangin. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, na patuloy mo siyang inilalayo sa lahat ng kapahamakan at mga panganib ng buhay. Hinahawakan mo ang kanyang kamay sa tuwing siya ay magmamaneho ng kanyang sasakyan. Iniingatan mo ang kanyang kalusugan at kalakasan, gayon din ang aking mga in-laws na nasa iba't ibang panig ng mundong ito. Salamat po, Diyos, ngayong umaga. Muli, Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay sa buong maghapong ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Praise God, glory, glory to God. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan mo. Laging forever ang kanyang tawa. Sa presensya niya'y laging ang forever. Hindi kanya iiwan. Alright, binabati natin na isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Brother Lourdes Conde. Praise God. Good morning, Brother Lourdes, at kay Sister Virgia. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Hallelujah. Glory, glory to God. Praise God. Hallelujah. At binabati rin natin na isang mapagpalang umaga, Sister Milagros Abawag. Taga saan po, Sister Milagros Abawag? Pakilagay lang po ang lugar kung saan po kayo nakikinig. Milagros Abawag, good morning and God bless you. Sa karamdaman ay walang forever. Ang lahat ay may hangganan sa mundo. Sabi pa Alright, tandugan muna natin ang isang awitin ng ating celebrant ngayong umagang ito. Si Ma'am Eloy. Happy birthday, Ma'am Eloy! Para sa iyo ito.
na birthday pa, Ate Eloy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa iyo, Ate Eloy. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Higing natagpuan. Ako'y magsusa. Alright, kung kayo po ay napagpalang muli sa ating pong gawain, patuloy po tayong tumulong at magbigay ng ating mga kaloob at handog para po sa patuloy na ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan at ng kanyang mga salita. Nakikita na po ninyo ang ating pong GCash account na naka-pin comment. Pwede po kayong magpadala dyan ng inyong mga tithes and offerings and love gift para po sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. At ang inyong kabutihang loob at ang inyong mapagbigay na puso ay lalo pang pagpapalain ng Panginoon. Alalahanin natin ang sinabi niya sa 2 Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay higit pa sa iyong inaasahan upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Hallelujah! Praise God! At update po tayo sa ating pong proyekto para po sa darating na anniversary natin ng ating powered monitored speaker. Ay mayroon na po tayong nalilikom na 27,000. Praise God. Konti na lang mga kapatid. 13,000 na lang. Mabibili na po natin yung ating pong powered monitored speaker. Praise God. So doon po sa mga nais paong makumpleto na itong ating proyekto, padala lang po ninyo sa ating GCash account. So maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay. Isang mapagpalang umaga kay Maring Alice Lazar Durano at kay Paring Nap Durano at kay David Borenaga. Salamat po kay Sister Neng, kila Sister Marilu at ganoon din kay Ate Eloy, kay Brother Luisito at Sister Apple. Praise God, hallelujah. Bill and Nancy. Sister Apple, anong surname ng iyong boss, ha? Praise God. Isusulat ko sa aking prayer list. Hallelujah. And good morning kay Sister Jessie Castillo. Salamat din po kay Sister Annalisa. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Glory to God. Good morning at salamat din po kay Sister Marlene at kay Sister Lobby. Praise God. At kay Sister Eldida Bienbiahe. Syukran. Oy, marami na ako, Brother Lloyd. Marami na ako matututunan ng mga word ng Islam. Praise God, hallelujah. Kasi nanonood ako nung yung bang sa Channel 7, si Pastor mahilig sa mga tele. O kasi interesting yung nag-aaral ako ng Islam na yung mga kultura ba ng mga Muslim. Panoorin niyo yung yung Legal Wives, praise God. Yung po'y buhay ng mga kapatid nating Islam sa Channel 7. Hallelujah. Pastor, showbiz, Hindi, interesting lang po kasi yung mga naglalagay po kasi sila lagi ng word of the day. No, yung word ng mga Islam, mababasa niyo po ron mga kapatid, yung abi, yung patay,
No, Abi, ang tatay pala sa kanila ay Abi. Praise God. Para bang wala ito sa kapusan. Marami kayong matututunan ng mga kultura nila at yung paniniwala nila. Praise God, na talaga bang napaka-prayerful po talaga ng mga Islam, na? Hallelujah. Napaka-prayerful po nila. Makikita niyo po mga kapatid yung kanilang kultura. Praise God. Wala silang bukang bibig kundi Allah, Allah, Allah. Praise God. Hallelujah. Allah. Kaya tayo dapat ganun din ang ating bukang bibig. Allah, lagot ka. Allah, di ka nagsimba. Allah, di ka nagpray. Pero yun po ang nakakatuwa sa kanila. Bukang bibig nila si Allah. Hallelujah. Kailan pa ba ito matatapos? Bueno mga kapatid, sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko Pastor Tony Rodeo na napakikinggan po ninyo tuwing araw po ng Lunes sa ganun ikawalo ng gabi. Ito po ang inyong likod na inyo namang napapakinggan mula Lunes hanggang araw ng Sabado, Pastor Manny A. Daloy na nag-iiwan sa inyo ng mga salita. Ang hindi magagawa ng Diyos ay ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating buong sambahayan at ang pagliligtas niya ang siyang babaunin natin sa pang-araw-araw na ating paglalakbay at saan man tayo magtungo ay samahan tayo at pagharian ng kanyang banal na Espiritu na siyang sa atin ay tutulong, na siyang sa atin mag-aaliw at maggagabay sa lahat ng katotohanan at higit sa lahat upang maging panatag at payapa ang ating buhay sa gitna ng mga pandemyang ating pinagdadaanan. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. God bless you, mga kapatid! Kukuha at pipila ng mga ayuda. Ingat po Praise God. Hallelujah. Dali lang lahat ng sumunod sa lahat ng health protocol. Goodbye. God bless you all.